Hello mga kakampi, ito naman ulit si Infinity TV Channel. Ayan, itong video ang ating talakayin ay ito ang hearing sa TRICOM. TRICOM naman to under kay Dan Fernandez. Ayan, sa mga vlogger nga ginkasuhan o pinatawag sa hearing. Ito pakinggan ninyo ang ang hearing na ito. Attorney Ricky Enso nga isang vlogger, ayan, versus Congressman Marcolita. Ayan, panoorin ninyo ang videos hanggang dolo para malalaman ninyo kung sino talaga ang totoong nagsasabi ng tama. O ma-realize ninyo ba kung itong vlogger na ito fake news o hindi. Kaya ito guys, panoorin ninyo ang ating hearing sa TRICOM. Kita ko sa'yo, ayan, oh. Hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan, ano? Ang pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman... Anong panlilin lang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa... pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol. Hindi ganoon. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally ng... Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling no sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado
Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kaya kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputabling institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. Right. At last na po ito. So, hinahanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yon, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President VP Leni. So, ang post ni Honorable Congressman Marcoleta, na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang. Anong panlilinlang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito, sabi ko. Oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang sinabi ko, unity begins. Sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilinlang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. What is the point of order? Point of order po yung hindi, yes. Dapat po Kasi, we, ito naman. Chair, Okay. So, what is the point of order kasi you gave of time to Congressman Franz? attorney. Wait, I'm still speaking. Sorry. What's the point of order of Ms. Point of Franz? order po yung conduct nung apalitan nila ng ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague Marcoleta. I understand. Yeah. Okay, I'll be So, letting para wait, maging wait, wait. And please I understand address both of you. Please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. All right. Thank you. So, we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political, how else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Leni, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yun po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Yes, of course. Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod na, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa kanya, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please.
Mahaba po yung mais. Pero ang niresyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niresyo yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panliling lang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depositary Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion. So ngayon napanood na ninyo ang ang hearing, ayan, hindi pa yung buo, ayan, kasi mayroon pa tayong next nga video about sa hearing sa kay Attorney Ricky Enso between kay Congressman Marcolita. So ngayon guys, kayo ang bahala, ayan, bahala mag-judge kung anong klaseng vlogger ito si Ricky Enso, kung ito ay fake news o hindi. Pero sa akin aking opinion, lang ito ay isang fake news. Kasi bakit? Kasi sa caption niya, panilin lang sa si Marcolita sa Taong Bayan, tinatanong sa doon ni Congressman Marcolita saan doon ang paglilinlang. So ang sabi niya, doon daw kuno sa INC. Kung doon ba sa INC, doon din ako sa INC, 'di ba? Nagsama tayo sa press rally. Wala man doon ang paglilinlang ni Marcolita. Ito ay inaano ko lang sa inyo guys pinatotoo nga walang panlilinlang doon sa speech ni Marcolita kasi ini-explain lang niya kung ano ang trabaho ng Quadcom. Kasi na-judge na nila si ating VP Sara kasi dapat ang trabaho yon sa COA, hindi ang Quadcom. Dapat ang Quadcom hearing lang. So saka ito pa guys, ikaw ang vlogger, alam mo kung saan dyan ang gi-vlog mo, may caption na panilin lang, hindi ka nagpapalusot ka pa. So ngayon, kunwari nakita na daw niya ang vlog niya, doon naman daw kung pagpunta ni Congressman Marcolita sa Naga, kasi taga Naga daw siya, na doon na pumunta daw siya kay VP Sara, tapos yun may post daw siya nga kayong bahala kasi siyempre panood ninyo kung anong post ni Marcolita doon. So wala po doon ang paglilinlang ni Marcolita. So, ibig sabihin, gawa-gawa na lang niya at para masiraan si Marcolita, kasi ito si Marcolita naman ay tatakbo ng pagkasenador para masiraan, para ma-turn off ang mga mamayang Pilipino. So, ito ang mga vlogger na mga fake news. Kaya ito abangan natin guys, para hindi tayo maninlang sa mga vlogger na fake news. Ayan. Bago tayo magsarado o magpaalam, ayan, sa hindi pa nakasubscribe kay Infinity TV channel, ayan, subscribe na ninyo ako guys. Ayan, i-like ang ating video at para ninyo i-share. Ayan. At mag-comment kayo doon sa ibaba kung ano inyong saloobin. Kaya ito guys, thank you very much sa inyong panonood at salamat. God bless you. Bye-bye.